pinatutungkulan. Kung mo naman sisihin pa ang tao na ginagawa ninyo pambababoy sa ating halalan, itigil na natin yung automated election. Automated selection yan eh. Pinipili lang ninyo kung sino papapanuloyin. Yun ang i-announce ninyo. Pero pa namang eleksyon, ang bilangan, wala nakakakita. Kundi yung commission on election. Meron bang gano'n? Sabihin saan? Anong bansa ang meron gano'n? Sino mga tao nagpapaloko katulad namin? Kaya sinasabi ko sa mga kabataan, paglaban ninyo ang tama. Ang ating pinag-uusapan ngayon ay para sa inyong kinabukasan. Para sa inyo ito. Wala na kayong mamanahing lupa ng bansa. Wala na kayong makakain. Wala na kayong pakikinabangan sa kalikasan kung pababayaan namin ang mga walagya, ang manaig ngayon sa ating mga pinag-uusapan. We have to fight for the future of the young. We are fighting for the young. And I expect the young to fight also together with us. As one, let us stand up against tyranny. This is what I term as tyranny of electoral power. The Commission on Elections has never been authorized, sila lamang nakakalam ng resulta ng eleksyon. Never. Wala sa batas yan. Gawa-gawa ng Commission on Elections para sa kanila. Sino ba ang tatago ngayon sa Amerika? Chairman Andy Bautista ng Commission on Elections. Ano ang kanyang kaso? Sabi ng American government, legal division, federal law division. Dinaya niyang taong yan ang mga Pilipino noong 2016 election. Specific. Ang tagot ni Andy Bautista, magtago. Hindi ka makapagtago, Chairman Bautista. Dahil lahat kami, gising na, pag nakita kita, umaligod ka na dahil habulin kita. Nagtiwala ako sa iyo. Akala ko matino ang Comelec under you. Pareho ka rin. Dumating si Mr. Garcia. Akala ko titino ang Comelec. Pareho rin. Mas masahol pa. So ano ang ating pinag-uusapan? Kinabukasan ng Pilipinas ay kinabukasan ng mga kabataan ngayon. Ang kanilang mga anak at kaapu-apuhan. Mayaman ang Pilipinas, nalikas na yaman. Pero pag pinabayaan natin pag ito ng mga iilan, wala na pong mamanahin ang mga kabataan ngayon dahil nila muna ng mga buhaya na pinabayaan ng ating generasyon. So ako, isa ko sa mga naninindigan, we must fight corruption. We must fight abuse of authority. We must correct wrongdoing in a system of election. Kunyari, automated election. Automated cheating. Because, meron bang pagbibilang ng boto na walang testigo? Dadagdagan niya yung kanyang kandidato bawat kabataan, manindigan, pag-asa ng bayan, ang kabataan. Ngunit may pasubali, dapat alam nila kung ano ang dapat talaga na ipaglaban. Bakit nga ba sina Atty. Harold Respicio lamang, Mayor Lito Atienza ang nag-iingay patungkol sa nakawan ng sagradong boto, babuyan ng sagradong boto sa Comulicotong? Bakit? Nasaan ang mga politiko? Bal! Ano yan? Bayad na ba yan? Hindi pa po. Di pa, Bal! Delivery.
Ano yan? TikTok? Opo, Magkano? Ba, 880. nasaan Wait lang ah. ang ibang mga politiko? Ba't di sila umaangal? Dahil basta sila ay produkto ng dagdag bawas, ng kumulikutong ng mga hayop na mga kumulikutong na yan. Nasaan sina Ronald Llamas? Ito pong ating mga magigiting na komentarista. Nasaan si Christian Isquera? No? Si Ted Filon, madalas naman natin nadidinig yan, na binabardagol na dapat lang naman ng mga kumulikotong. Ano po? Sino pa ba? Nasaan sina Shell Jokno? Si Laila de Lima at iba pa? Ayaw ba nila na umayos ang kumulikotong? Ano po? Nasaan ang mga sinatong? Sa bagay, ang ating mga sinatong ay hindi naman kailangan na magbalangkas ng batas. May batas na eh! Diba? May batas na. Manual ang bilangan sa mga presinto. Ang transmission ay automated. Pero, siyempre magagawa ng Kongreso rito, ng Senado, ay gamitin ng kanilang poder, sila kung tawagin ay oversight. Batuk-batukan nila, daguk-dagukan nila yung kumulikutong, pati na Kwarta Suprema na nangingitlog sa pansitan at sa kangkungan. Hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin sa bayan. Ba, medyo mag-isip-isip na kayo, baka kayo ay man-Nepal, hindi kayo, baka kayo ay ma-Indonesia. Alam nyo na kung ano ang mangyayari sa mga buhay-buhay ninyo. Huwag nyo nang antayin na maubos pa ang pasensya ng Pilipino. Di po ba? Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Well, sa 99.9% it's a pera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa malupalop na mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, ang inyo pong founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ano po? PhD, Public Administration, honoris causa. Bago ang lahat, mga luma ay dapat palitan na natin sa 2028. Ano po, pahirit po muna ng konting suporta sa ating pong Juror YouTube Advocacy Channel. Like, share, at mag-subscribe. Sabay pindot po ng notification button para po kayo po ay updated kapag po tayo may bagong uploaded na video, kaya ay mag-live streaming po tayo. Ano po? Alam niyo naman po na ito pong ating adhikain at layunin, kailangan pong suportahan ng lahat. Pabayaan na po natin yung iilang nasa hanay ng puwersa. Hindi na po wala naman silang puwersa eh. Iilang mga salot na kurakot, mga traidor at kawatan sa pamahalaan na naghahari-harian. Kahit na isama pa natin sa bilang nila yung kanilang mga troll, o yung mga elitista, o yung mga oligarko na kanilang mga kasabwat, ay napakaliit lamang po na kanilang bilang ikumpara sa sagradong boto nating sandamakmak na puwersa, 99.9% sa pera. Ano po? Kaya daanin po natin, huwag na sa barilan, o huwag na sa tabak at sibat, sa sagradong boto. Ang ating gagamitin lang na lamang po, balot at ballpen at balota, mababawi na natin ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan. Sakto po ang ating pong parto po ito ng tayo mismong mga soberanong mga mamamayang Pilipino ay may patriotikong tungkulin at kakayahan
para panagutin ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Ito yung part 2 na episode na ito. Ano po? Last time naputol po tayo doon sa kung ano ang buwis buhay na pinaglaban ni Gataris Bonifacio sa po natin mga ninuno katipunero precisely upang tuldukan ang kurakutan sa kabambayan 133 anyos ago. Sipin, tagal-tagal na, ano ha? Kanya nga lang, sa bawat kanto, sa bawat yugto na ating kasaysayan, ano, sa bawat pagkakataon na atin pong maikasa ang naturang solusyon sa korupsyon, nagtatagumpay ang mga traidor at kawatan na kuno ay politisyan. Naharangin po ito. Kaya ito po tayo ngayon. Kahit naubod na po ng tagal na nakalipas, ito pa. Lalo pa lumalala po ang buhay natin mga nasahangin ng pwersa 99% sa pera. Ano po? And so, umpisa na po natin ang kilatisan. Ano po? So, sandali kilatisan sa palpak. Opo. Ito pong mga kumulikutong. Ito po yung ating kumbaga frontliner, goalkeeper, tagabantay po ng pintuan patungo sa good governance. So, kailangan bantayan nila nung makapasok itong mga kawatan ng traidor. Hindi. Ang binabantayan po nila, itong mga matitino, dinideklara po ng mga nuisance candidate para bigyan daan ng mga salot na kurakot. Yun ang kanilang pinapapasok po. At ito naman pong Kwarta Suprema, mga buwakang mahistado, abay, natutulog sa pansitan. Kung sa bagay, ilang beses na niya dinagukan itong kumulikotong. Pero, hindi iniinday. Tuloy pa rin eh. Diba? Doon sa pagdideklara ng nuisance candidate sa mga walang kwarta, hindi kilala. Mga walang partido. Ilang beses na idineklara ng unconstitutional iyan ng Korte Suprema. Ang pinakahuli po ng ginamit sa halalang nakaraan, yung taon na to, making a mockery of the electoral process. Pambirang patiso. Wala po yan. Wala po yan sa saligang batas. Wala din po yan sa mga umiiral na batas sa election, omnibus election code. Wala po eh. Ito pong right to suffrage, no po, karapatan po ito, taal na karapatan, birthright po ito ng bawat Pilipino, dahil demokratikong bayan meron po tayo, Democratic and Republican, ibig sabihin ng Republican, wala pong hari rin sa atin, self-governance, pero dadaanin sa butuhan. Lahat tayo, dapat nga lahat tayo tumakbo sa lahat ng pwesto. Ano po? Kumbaga, bahala na po yung karamihan sa atin na pumili kung sino ang karapat-dapat. Ano po? At ang may tungkulin para ang mga botante ay magkakaroon ng matalinong boto ay ang kumulikotong. Pero natutulog sa... Hindi nangunguwarta sila. Pambirang katis, ano to. Tapos yung Kwarta Suprema, masisisi lamang po natin yung Kwarta Suprema dito po sa isang punto. Napakahalagang punto. Ano po ito? Dali. Saan ba tayo? Ayan, ha? Ito po, Section 31 po, nito pong batas, ano ha, na nag-amenda, Republic Act number 7166 is hereby amended to read as follows. So, Section 20, ano siya? 29 o 25? 25. Manner of counting votes. Tandaan po natin ito Republic Act number 7166 ay inamendahan sa Section 31. No po, nakalagay po rito, no, manner of counting votes. In addition to the requirement
in the fourth paragraph of Section 12 of the Republic Act number 6645 and Section 210 of the Omnibus Election Code in reading the official ballots during counting. Ano? In reading the official ballot during counting, sa pagbibilang po ng mga opisyal na balota. Siyempre mag-uumpisa po yan sa presinto. Ano po? The chairman, the poll clerk, and the third member shall assume such position as to provide the watchers and the members of the public as may be conveniently accommodated in the polling place. Ano po, kailangan siguraduhin po ng chairman ng Board of Election Inspector at ito pong dalawa pa niyang membro, no, ha, na yung mga membro po ng publiko, yung mga watchers po na kumbaga ay conveniently accommodated, kumbaga ay sakto lang sa kapasidad ng polling place. Ano po, no? Siguraduhin po nila, huwag naman yung sobra-sobra na magsiksikan po sila. Ano po? Right? An unimpeded view. Siguraduhin po nila na hindi po naharangan po ang kanilang pagtingin. Hindi lamang po kunting pagtingin ito. Kailangan makikita na ng full view. Quintas claras, malinaw na malinaw, ano, of the ballot. Kailangan kitang-kita po na yung balota being ready by the chairman of the election return and the tally board being simultaneously accomplished by the poll clerk and the third member, respectively, without touching any of these election documents. Malinaw po, meron ng batas na hybrid election. Dahil sa inamindahan ngayon pong batas na naturan, para doon sa counting, babasahin ng chairman balota sa balota. Habang tinatali naman dahil dalawa pang BI members, ano po, sa tally board ang mga nakuha boto. And so, ito po ay naka-file. May mga petition po na nakahain sa Kwarta Suprema. Bakit hindi inaaksyonan? Bakit ginagawang orinola? Ilang taon na po ang nakalipas sa Korte Suprema. Sa magkanong dahilan, mga mahistado, ang bira naman kayo. Dapat talaga ito, unahin, manipal eh. Huwag naman sana. Huwag nyo namang nipalin sila. Kawawa naman ang mga pamilya nila. May mga pamilya din po yan. May mga puso't damdamin din ang mga yan na marunong masaktan. And so, the chairman shall first read the votes for national positions. Ayan. Presidente, vice-presidente, senadores, ano po, yung mga party list, ano po, ay nako naman, may natutulog sa pansitan. Ito naman kumulikotong, alam naman nila labag sa batas yung kanilang pinagagawa, patuloy pa rin po nilang ginagawa. Kinukontra ng kinukontra, hindi ba dapat ay sabi nga ng statutory construction of laws, at marami na pong pagkakataon na meron pong lumabas na jurisprudence ukol po riyan, kung ang letra at espiritu ng batas ay malinaw pa sa sikat ng araw, abay,
huwag nyo nang interpretahin pa. Hindi na kailangan ng interpretasyon pa. Ipatupad na lang. Sa madaling salita po, itong COMELEC, hindi na kailangan harangin pa sa Korte Suprema yon. In the first place, hindi na po nila kailangan, kumbaga ang dapat ipatupad ng batas. Patupad nila, sila mismo, kasi silang naatasan ng magpatupad ng batas yan. Pero sa halip na kanila ipatupad, may kinukontra pa ng mga inayupak. Pak. And so, dahil ngayon po ay, ano ba ngayon? International, hindi, kahapon pala po yung International Anti-Corruption Day. Kahapon. Yan. Bueno yun. Bakit napunta ka dyan? Pambihirang patiso. Nalaman po, ayusin naman natin itong buto-buto. Ayan. Kahapon po ay International Anti-Corruption Day. At pagka pinag-usapan po natin, siyempre ay korupsyon, ang punot dulo ng bulok na lipunan po natin, korupsyon. Di ba? Kaya bulok po natin yung lipunan dahil sa korupsyon. Samot-saring mga sanga-sanga at mga dahon-dahon at mga bula-bulaklak at bunga-bunga, ito pong korupsyon. Ano po? Halos lahat po ng cancer sa ating lipunan, ang punot dulo po ay korupsyon. At ito pong korupsyon, Anti-Corruption Day, ay isinakatuparan sa United Nations noong pong October 31, 2003. Na ito lang. Samantalang, inuulit ko lang, 130 years ago pa, meron ng inihain sa sambayan ng Pilipino si Gat Andres Bonifacio na tried, tested, and proven na for centuries. Noong mga panahon niya, centuries before nung kapanahonan ni Gat Andres Bonifacio, tried, tested, and proven na na mekanismo kontra korupsyon, human rights violations, land grabbing at iba pang kanser na lipunan ang inihain ni Gat Andres Bonifacio. Ano po ito? Malayang bayan na demokrasya ala Amerika, complete with sangguniang bayan, powered by hukumang trial by jury of we, the people, justice system. Yan po inihain niya. Ano po? Samantalang ito ngayon lang naisip noong 2003 lamang po, no po. Although for all intents and purposes, yung pong araw po ngayon, ano ba mayroon ngayon? Ang meron naman ngayon ay araw po ng human rights. Human Rights Day naman po ngayon. Yun naman, human rights, abay, naitatagpo yan sa United Nations yung pong dokumento. Universal, ano ba siya? On Human Rights. Instrument, Universal Instrument on Human Rights. Declaration of Human Rights. Ano po? Yun po ay limbag naman noong 1948, kung di ako nagkakamali po. Sa atin po pagpapatuloy, alaman po, ayusin po natin ito, Anti-Corruption Day. Bigla siya lumaki. Pambirang pati sa mga. What happened to you? To you, what happened? December 9, 2025, ang Anti-Corruption Day. Ito mo na, ilang nga natin ito, masyado siyang lumaki. Ano po? Lagay po lang natin sa 100%. Ayan, International
Anti-Corruption Day po ngayon, kahapon at bukas naman po, o ngayon naman po ay, kahapon yung anti-corruption, ngayon po ay human rights. Ano po? Natin yung human rights. International Anti-Corruption, pagkatapos ay, ayan, Uniting with Youth Against Corruption. Yan, maganda yan. Pag-usapan po natin yan. Pero bago po yan, dito po muna tayo. Si PBBM, inutusan ang Kongreso na magpasa ng batas na magbabawal sa magkamag-anak incorporated na tumakbo sa halal bilang politiko o mahalal bilang politiko. Anti-dynasty. Ito po ba ay sa tingin niyo makakabuti po para sa ating bayan at sambayan ng Pilipino? Sa tingin po ng mga nagtutulak po nito, mga tulak, makakabuti daw po ito. Hindi ako naniniwala eh. Malinaw po aking mga batayan, kaya ito po ay hindi ka paniwala. Ano po? Bakit buka mo? Pag meron po tayong anti-political dynasty law, at kung yung masusunod ay up to the 4th civil degree of affinity and consanguinity, kadugo, or yung pong in-laws, ano po, pang-4 na degree. Sabihin na natin ipagbawal lahat ng mga kilalang may political dynasty, lahat po na ang kanila. Lahat na sila, 101% bawal na tumakbo. So, ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakaawa para po ating itanong, matutuldukan ba ang korupsyon? Ito po ba mga bagong salta sa politika? Mga bagong mukha? Ano po? Bigla na lang sila mga nagiging santo at hindi na sila magnanakaw? May ganon? Hindi na sila magnanakaw para muli pa silang iboto na naman sa susunod na halalan? Ganon ba ang sentido komune nito? O ganon ang kaungasang kaisipan? O kaungasang kaisipan po ito? Diba? Bakit? Ando ka na eh. Baka mura-murahin ka pa ng kabit mo. Ungas ka pala eh. Ando ka na eh. Di ka naman mapapanagot pag nagnakaw ka. Pati ka magnanakaw. Bakit po kanyo? Nagdudumilat po ang katotohanan na kahit hindi na miyembro ng political dynasty, na po, andun pa rin po yung Kurakotable funds. Na andun pa rin po yung gininto ang pagkakataon at mabilis lang, madali lang, di pa pagpapawisan ang kanilang kilikili para nakawin ito. At ang pinakamahalaga na andun pa rin po o yung nagdudumilat na katotohanan na hindi naman sila mapapanagot sa hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan dahil sila na naman ang meron pong hawak na hukuman. So ano pong gagawin nila? Pag kinasuhan sila, matutulugin na nila yung kaso. Matutulugin na nila yung kaso ng 5 dekada. Sa Ombudsman, sa Sandigan Bayan, maging sa Korte Suprema. Bayaran na nila. So, matutundukan ba korupsyon? Hindi. Diba? So, bukod sa unconstitutional po ito, dahil bubunggo po ito eh. Tiyak, giba po ito pag bumugo sa right to suffrage. Diba? Lahat ng Pilipino ay may karapatan na tumakbo sa halal na posisyon at bumoto. Kung ang Pilipino ay nasa hustong gulang, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, pasok sa residency requirement.
hindi mo pwedeng sagkaan ang kanyang karapatan na tumakbo. Kahit na kilala pa sila mga member ng political dynasty. So sa madaling sabi, unconstitutional po ito. Madali po itong tibagin pagdating sa Kwarta Suprema. Maliban na lang siyempre kung yung mga maestrado ay susuhulan din para palusutin po ito. Pero paano pagkasusunod na naman ng administrasyon, iba na naman may hawak ng renda, ng timon dyan sa Malacanang. Kaya tayo, Banana Republic eh. Wager lang ang mga batas natin. So matitibag po ito malamang. Isa pa, inutil din eh. Unconstitutional na, inutil pa. Eh bakit yun naman pag-aaksayan pa ng panahon ito at kwarta ng kabambayan, na magagaling sa kabambayan para isa batas po ito, mag-hearing, pambira. Isa pang tugon, nito pong si PBBM ay yung ICI-AC. Ano po? Ito po yung Independent Commission on Infrastructure Against Corruption. Abay, ito po ay medyo unconstitutional din sapagkat nandiyan na nga yung Office of the Ombudsman. Usurpation of authority na po ito ng Office of the Ombudsman. Bukod pa sa inutil din po, ayaw kong hindi yung Ombudsman constitutional.